Noong Mayo 1500 at 70 pinakasalan ni Ana ng Austria. 20 taong gulang si Haring Felipe Ikalawa ng Espanya na namuno sa malawak na imperyo sa iba't ibang kontinente. Nagulat ang Europa sa pagsasanib na ito, kaya't maging ang Papa ay tinangkang pigilan ito. Hindi lang ang 23 taong agwat ng edad ang iskandalo, kundi mas malalang dahilan pa. Tiyuhin niya si Philip. Ang kasal ay nagbigay ng masamang halimbawa at nagpalala sa pag-aasawa ng magkamag-anak na sa huli nagpahamak sa dinastiyang Habsburg. Si Ana ng Austria ay ipinanganak noong Nobyembre 2, 1549 sa Sigales, malapit sa Valladolid, Espanya. Ang ama niya ay si Maximilian Ikalawa, banal na emperador ng Roma, anak ni Ferdinand Isa, Arkiduke ng Austria at hari ng Hungary, Bohemia at Croatia, na naging emperador noong 1556. Namana ni Maximilian ang mga titulo ng ama niya noong 1564 na nagpatibay sa kanyang kapangyarihan sa Europa. Bagamat Austriano si Ana, ipinanganak siya sa Espanya dahil sa mahabang pagbisita ng kanyang ama na nagpakasal kay Maria noong 1548. Anak siya ni Charles V, ang banal na emperador ng Roma, hari ng Espanya at pinakamakapangyarihang monarko sa Europa. Gaya ng akala mo, magkamag-anak ang mga magulang ni Ana. Magpinsan silang una dahil sina Charles V at Ferdinand I, kanilang mga ama, ay magkapatid sa pamilyang Habsburg. Ang kasal ng kanyang mga magulang ay isa sa mga pinakaunang pag-aasawa sa pagitan ng Austrian at Spanish na sangay ng dinastiyang Habsburg, isang alyansang binuo para sa lakas pampulitika. Ngunit naging sanhi rin ito ng lumalalang genetic inbreeding sa kanilang pamilya sa mga sumunod na siglo. Si Ana ay ginugol ang kanyang mga unang taon sa gitna ng karangyaan ng korte ng Espanya, napapalibutan ng mga seremonya, kapangyarihan at karangyaan ng imperyo. Bilang panganay sa 9 na magkakapatid na nakaligtas sa pagkabata, naging paborito at mahal siya ng ama. Sa panahong ito, si Maria, ina niya, ang rehente ng Espanya kasama ang asawang si Maximiliano, habang ang ama niyang si Carlos V ay makapangyarihan. Abala sa gitnang Europa, isinusulong ang kampanya niya laban sa protestanteng reformasyon sa Alemanya. Si Maria ay naging rehente hanggang 1551 nang bumalik si Prinsipe Felipe mula gitnang Europa para pansamantalang mamuno. Pagkamatay ng kanilang ama at pamumuno ni Felipe, nakabalik sa Austria ang mga magulang ni Ana. Kaya lumaki at nag-aral siya sa karangyaan ng Vienna noong 1550 na dekada. Masyado pa siyang bata para maalala ang mga unang taon niya sa Espanya. Hindi makakalimutan ng korte ang batang imperial na isinilang sa kanila. Isang prinsesang sanggol na ang kapalaran ay konektado sa mga makapangyarihang bansa ng Europa. Bago natin lubusang talakayin ang buhay ni Ana at ang kakaiba at mapanagutang kasal na magtatakda nito, kailangan muna nating maunawaan ang magulong mundo kung saan naganap ang kanyang kwento. Noong ika-16 na siglo ang Europa ay magulo. Maraming naglalabang kapangyarihan, pabago-bagong alyansa at matinding politika. Noon, hindi pa nagkakaisa ang Alemanya at binubuo ito ng maraming maliliit na estado, dukado at malalayang lungsod. Sa banal na Imperyong Romano, ang silangan ay sakop ng Polish-Lithuanian Commonwealth, habang ang Italia ay hati sa mga magkaribal na estado tulad ng mga estado ng Papa, Republika ng Venecia at iba pang dukado na laging naglalaban para sa kapangyarihan. Sa gitna ng ganitong pagkakawatak-watak, 2 higante ang namumukod-tangi, ang mga kaharian ng Espanya at Pransya na mahigpit na naglalaban para sa kataas-taasang kapangyarihan sa Europa. Nagkaroon sila ng sunod-sunod na digmaan mula 1474 hanggang 1550 para sa kontrol ng Italia. Para sa Espanya, mahalaga ang ugnayan sa Austrianong Habsburg para pigilan ang layunin ng Pransya. Pagsapit ng late 1560s, lalong naging mahalaga ang alyansang ito. Nagkaroon ng malakas na pag-aalsa sa paligid ng Belgium at Netherlands na nagbanta sa kontrol ng Espanya sa mahalagang teritoryo nito. Habang sinusubukan ni Haring Felipe Ikalawa na mapanatili ang kapayapaan sa kanyang imperyo, hinanap niya ang paraan upang patibayin ang ugnayan niya sa kanyang mga kamag-anak sa Austria. At mula sa masalimuot na ugnayang ito ng dinastikong pangangailangan at estratehiyang pampulitika ay lilitaw ang kasal na nagbago sa kapalaran ni Ana. Sa umpisa, hindi si Felipe ang nakatakdang mapangasawa niya.
Paano nga ba ito nangyari? May ibang planong pag-iisang dibdib ang mga Habsburg na korte ng Madrid at Vienna para palakasin ang pamilya at imperyo. Plano na ipakasal si Ana sa pinsan niyang si Don Carlos, prinsipe ng Asturias. Nag-iisang anak ni Haring Felipe II at Maria Manuela ng Portugal. Para sa maharlikang Europa, normal lang ang ganitong kasal. Karaniwan na ang mga kasal sa pagitan ng magpinsan bilang mga kasangkapan ng diplomasya na layuning pag-isahin ang mga kaharian sa pamamagitan ng katapatan at dugo, isang tradisyon na nagpatuloy sa maharlikang Europa hanggang ika-20 siglo. Magkalapit ng edad sina Don Carlos at Ana, 4 na taon lang ang agwat nila. Isang pagsasamang sa papel ay tila tugma sa politika at personal na aspeto. Gayunpaman, hindi lang si Ana ang inaasahan ni Don Carlos. Noong 1559 habang nagkakasundo ang Espanya at Pransya matapos ang digmaan sa Italia, may balak nang ipakasal si Carlos sa prinsesang Pranses. Noong taon ding iyon, naikasal siya kay Elizabeth ng Valois, anak ni Haring Henry II ng Pransya. Dahil sa biglang pagbabago sa diplomasyang pangdinastiya, agad na ipinakasal si Elizabeth kay Philip. Para sa kapayapaan ng magkaribal na kaharian, iminungkahi ang 3 iba't ibang babaeng mapapangasawa para sa batang prinsipe, kabilang ang isang Pranses na kandidata. Ngunit ang Pransya ay agad na bumulusok sa mga digmaan ng relihiyon sa pagitan ng mga Katoliko at Protestante, dahilan upang maglaho ang mga planong iyon pagsapit ng kalagitnaan ng 1560 at hindi na naging posible ang mga banyagang kasal. Sa huli, nagkasundo na pakasalan ni Don Carlos ang pinsan niyang si Ana. Nagkagulo sa Espanya habang lumaki si Ana sa Vienna na iniisip na pakakasalan niya ang kanyang pinsan. Makalipas ang ilang taon, ang mga pangyayari sa malalayong lugar ay lalong dumidilim. Si Don Carlos, na dating isang maaasahang tagapagmana, ay pinahirapan ng lagnat at mga misteryosong problema sa kalusugan mula pa noong siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang kabataan. Noong 1562, nasaktan siya sa ulo nang mahulog sa hagdanan. At sa kabila ng sunod-sunod na kakaiba at madalas na mararahas na paggamot medikal, nagsimulang lumala ang kanyang kalagayang pangkaisipan pagdating niya sa kanyang 20s. Si Don Carlos ay kilala sa marahas na damdamin, pabago-bagong ugali at kawalang stabilidad. Lalong naging mapanganib ang kanyang mga kilos. Palihim siyang nakipag-ugnayan sa mga kalaban ng pamumuno ng kanyang ama, kabilang na ang mga rebelding Dutch sa mga mabababang bansa. Dahil sa biglaang pagsuway, ipinahuli agad ni Felipe II ang anak niya noong unang bahagi ng 1568. Dahil dito, tuluyang nawasak ang pag-asa ng kasal ni Ana at Don Carlos. Noong Hulyo 24, 1568, namatay si Don Carlos habang nakakulong. Maraming naniniwala na pinatay siya ng kanyang ama sa pagpapagutom para pigilan siyang maging sentro ng pag-aaklas. Kahit nagwakas ang posibleng unyon dahil sa trahedya, nanatili ang ideya na magpakasal si Ana sa loob ng pamilyang Habsburg. Sa halip, nagkaroon ng madilim at di inaasahang direksyon ang plano na humantong sa isa sa pinakakapansin-pansing kasal ng panahon. Namatay si Don Carlos noong tag-init ng 1568 at kasal na si Felipe II sa kanyang ikatlong asawa. Namatay ang unang asawa niya, si Maria Manuela ng Portugal at ina ni Don Carlos, 4 na araw matapos siyang manganak dahil sa matinding pagdurugo. Namatay noong 1558 si Maria Tudor, pangalawang asawa ni Felipe at Reyna ng Inglaterra at Irlanda dahil sa hinihinalang kanser at wala silang anak. Pinakasalan niya si Elizabeth ng Valois, prinsesang Pranses, noong 1560 matapos ang masalimuot na kasaysayan ng kapanganakan. Namatay siya noong 3 Oktubre, 1568, 10 linggo matapos mamatay si Don Carlos. Dahil dito, napasubo si Felipe II sa desperadong sitwasyon. Nawala niya ang tagapagmana at asawa, at sa ikatlong kasal ay puro anak na babae lang ang naging bunga. Dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ni na Don Carlos at Elizabeth ng Valois, nawalan ng lalaking tagapagmana ang hari. Kaya, sa isang nakakagulat na hakbang sa Europa, iminungkahi ni Felipe ang hindi inaasahan. Kung di na pwede pakasalan ni Don Carlos si Ana, baka siya na lang ang magpakasal sa pamangkin niya. Nakagugulat, pumayag ang ama ni Ana. Ikinasal si Ana
20 sa kanyang 43 anyos na tiyuhin sa proxy noong Mayo 1570 habang nasa Vienna. Hindi lang sinuway ang kaugalian, kundi pati pagtutol ni Papa Pio Fin na nabigla sa planong pakasalan ni Felipe ang kanyang pamangkin. Hanggang ngayon, kasal pa rin sa papel sina Ana at Felipe, proxy lang ang kasal at nasa Austria pa siya at siya naman ay namuno mula sa Espanya. Noong taglagas ng 1,570 panahon na para siyang maglakbay sa Iberian Peninsula para sa engranding seremonya. Naglakbay siya kasama ang malaking grupong pamilyar mula Vienna na sasama sa kanya sa Espanya at mananatili sa tabi niya. Karaniwang ginagawa sa maharlikang korte para bigyang suporta at ginhawa ang mga babaeng ikakasal na ililipat mula sa kanilang tahanan sa ibang bansa. Mahirap at tensyonado ang biyahe papuntang Espanya. Naglakbay sa mga bansang mababa ang grupo ni Ana bago sumakay ng barko papuntang tangway ng Iberia. Sinalubong sila ng sigaw ng tuwa at galit ng mga Olandes sa daan. Masamang simula para sa kasal na puno ng intriga sa politika. Naganap ang paglalakbay kasabay ng pag-aalsa ng mga Olandes noong 1568 matapos ang matagal na tensyon sa mga teritoryo ng Spanish Habsburg. Nasangkot ang mga prinsipe sa diplomatikong kontrobersya sa ibang bansa. Nakiusap ang mga kamag-anak ni Floris ng Montmorency, isang Olandes na maharlika na nakakulong sa Espanya dahil sa pag-aalsa kay Ana na mamagitan para sa kanya. Pagkalipas ng ilang linggo sa dagat, dumating siya sa Espanya noong Oktubre 3, 1570 at humiling na iligtas ang kanyang buhay. Ngunit bago makarating sa hari, palihim na pinatay si Flores noong Oktubre, 16 sinakal hanggang mamatay na ayon sa mga historiador ay utos ni Felipe. Ayon sa mga ulat, mabilis nakaangkop si Ana sa buhay sa Espanya. Marami ang sumalubong sa kanya na nakakakilala mula pagkabata at nagdala siya ng sigla sa seryosong korte ng Espanya. Matalino, masayahin at masigla, nabawasan niya ang formalidad na matagal nang namayani sa pamumuno ni Felipe. Si Ana ang pinakamamahal na asawa ni Felipe. Ayon sa mga diplomat, mahal talaga ng hari ang kanyang batang asawa. At hindi tulad ng marami sa kanyang mga naunang hari, walang tala na siya ay nagkaroon ng mga kabit sa panahon ng kanilang kasal. Araw-araw binibisita ni Felipe ang silid-tulugan ng kanyang asawa at magkalapit sila pati personalidad. Ilang sandali nabuntis siya at Disyembre 1571 ipinanganak ang anak na lalaki ng Holt IV. Pinangalanan siyang Ferdinand mula sa lolo ni Ana at ginawang prinsipe ng Asturias, titulong dating kay Don Carlos bago siya namatay ng kahina-hinala ilang taon na ang nakalipas. Hindi siya umabot sa tamang edad. Noong Oktubre 1578, siya ay namatay dahil sa posibleng kaso ng disenteriya. Naging halimbawa ang sinapit ni Ferdinand para sa mga magiging anak ni Ana at Philip. Si Carlos, isa pang anak na lalaki, ay ipinanganak noong 1573 at namatay noong 1575 bago magdalawang taon. Isang batang lalaki na si Diego ay ipinanganak noong 1575 habang buhay pa si Ferdinand. Tila tiyak na ang tagapagmana dahil may dalawang malulusog na anak na lalaki na papalit sa trono. Ngunit nang mamatay si Ferdinand noong 1578, si Diego ang naging tagapagmana. Mukhang mas mahaba ang buhay niya kaysa sa ina, ngunit namatay din siya sa bulutong noong 1582. Ang nag-iisang anak nilang si Maria ipinanganak. 1580 ay namatay noong 1583. Ibig sabihin nito, isa lamang sa 5 nilang anak, isang batang lalaki na si Philip na ipinangalan sa kanyang ama, ang nabuhay hanggang sa kanyang pagtanda. Ipinanganak siya noong 1578 at naging tagapagmana ni Philip II, kaya pinakasalan niya ang sarili niyang pamangkin. Tulad ng nabanggit, maganda ang relasyon ni na Philip at Ana kahit magkaiba ang edad at magkamag-anak sila. Naging mapagmahal din siyang ina sa mga anak-anakan niya. Mula sa kasal ni Philip kay Elizabeth ng Valois, naging ika-4 na asawa ni Philip si Ana na maagang pumanaw. Noong una 1578, namatay si Haring Sebastian I ng Portugal sa Hilagang Aprika habang nakikidigma laban sa mga Muslim ng Morocco. 24 na taong gulang lang siya at walang anak. Si Henry I ng Portugal ang pansamantalang humalili sa kanya, ngunit bilang kardinal ng simbahan, wala rin siyang naging anak.
Nang siya ay namatay noong 1580, nagkaroon ng krisis sa paghalili at inangkin ni Felipe ang trono ng Portugal. Ito ay tinutulan at upang pagtibayin ang kanyang pag-aangkin, nagtungo sina Felipe, Ana at ang hukuman ng Espanya sa Portugal noong Setyembre 1580. Si Ana ay naging reyna konsorte ng Portugal ng ilang linggo noong taglagas ng 1580. Ngunit ito ay magiging maikling panahon lamang. Nagkasakit siya ng matinding trangkaso habang papunta o pagkadating sa Portugal. Pumanaw siya sa Badajoz noong Oktubre 26, 1581 linggo bago ang ika-31 niyang kaarawan. Una siyang inilibing sa Portugal pero dinala rin ang kanyang labi sa Espanya at inilibing sa Royal Crypt ng Escorial Palace. Hindi na muling nag-asawa si Felipe at nabuhay hanggang 1578. Kapag tiningnan ang kasal ni Ana kay Felipe, mula lamang sa pananaw ng pagpapanatili ng royal succession, ito ay naging matagumpay. Kahit gaano natin itong isipin ngayon. Nagbunga ito ng ilang mga anak na lalaki at kahit na 3 sa 4 ay namatay, nabuhay ng sapat si batang Prinsipe Felipe upang magtagumpay sa kanyang ama bilang Haring Felipe III noong 1578. Gayunpaman, naging masamang halimbawa ito. Nagpatuloy sa pag-aasawa ang Austrian at Spanish Habsburg sa sumunod na siglo. Nagpakasal si Ana kay Ati ayon sa kasunduan. Noong 1646, ipinagkasundo si Mariana ng Austria mula sa Austria na sangay ng pamilya sa kanyang pinsang Espanyol. Si Baltasar Charles, Prinsipe ng Asturias, ay anak at tagapagmana ni Haring Philip IV. Nang namatay si Baltasar noong Oktubre 1646 bago ang kasal, nagpasya si Philip IV na pakasalan si Mariana para matiyak ang lahing Espanyol. Pamangkin niya si Mariana. Ganito rin ang nangyari 80 taon na ang nakalipas, pero noong ika-17 siglo, mas malungkot ang naging resulta. Nagkaanak si Mariana ng tagapagmanang lalaki, si Haring Carlos II. Nagkasakit siya ng malubha at nagkaroon ng mental na kapansanan dahil sa pag-aasawa ng magkamag-anak kaya hindi siya nagkaanak. Namatay ang lahing Maharlika ng Espanya noong 1700. Sa isang banda, ang pag-aasawa at pag-aanak ng magkamag-anak na sinimulan ni Ana noong 1570 para mapanatili ang lahing Maharlika ng Espanya ang naging dahilan ng pagkalipol ng mga Habsburg ng Espanya pagkaraan ng 130 taon. Salamat sa panunood ng video tungkol kay Ana ng Austria, Reyna ng Espanya. Sana naging interesante ito. Kung gusto nyo pa ng tungkol sa Habsburg, marami na akong natalakay sa channel kaya silipin nyo. Kung may iba pa kayong suhestyon, ilagay nyo rin sa ibaba sa mga komento. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para updated kayo sa lahat ng uploads ko. Hanggang dito muna ako. Magkita tayo sa susunod na Forgotten Lives. Salamat.